binuhay natin sa loob ng ilang taon. Pero ngayon kasi, oo. Pero sa episode na ito, ang meron tayo ay mga boy groups. Mga boy group. Pero, paalala lamang po, ang basehan po ng mga boy group na ito, wala pong SB19, walang First One, walang Press It Play, walang Believe, walang Yes My Love, walang Vision, ano pa ba? Ang daming wala. Adja, wala. Lahat ng mga pwede niyong maisip na alam niyong walang Adja, wala ding BGYO, ayun. Okay. Ano pa ba? Meron Walang akong magandang strategy. Actually, yun lang naman. May strategy na ako dito. According so, ang challenge ninyo dyan ay, mamaya i-share mo yan. So, ang strategy kasi na, ang mga boy group na i-involve natin dito ay basically mga up and coming. Well, ewan natin kung masasabi nyo up and coming. Pero, wala pala ako lista. Usapan ko lang din. Namin. Ako yung ano. Aha! Wala pa akong listahan. Listahan lang ng groups ang meron ako, pero yung members. OT8 tayo, OT8. Okay. Ubusan to. Okay, wait lang. Nasaan ang aking notes? Ayun, Samsung Notes. So, yun. Paalala naman po natin. Nakalimutan ko yung listahan ko. Sorry. Wait lang. Viva Lahas! Pero hello! Sa mga hindi nakakalam, open po ito para sa lahat po, ano, sa mga interesado po na bumuo ng kanilang boy group lineup, pero underground boy group edition. Wala pa ako. Ito po ay ang isang munting episode po namin. So mukhang ubusan po. Isa ko pang ano dyan. Wait lang. So yun, I think habang inintay natin si Ardolph pa. So let us do a recap ulit. Ang mga nandito pong groups are, or the groups that pagpipilian po namin. Una-una is GAT, followed by Ray Carriazo, Aster, Neo. Yes. Si Neo talaga yung pamili namin. Josh Nubla, Marilag, Alive, Raha, Sixen, Sync, Genzix, Ethan Huang, Sweet Label, Onyx, and Zane, Yugto, Cloud7, One Verse, Aegon, Project One, X8, Joe Sarmiento, Gemini, Rive, Newid, Ramjul, AON, or All or Nothing, Use, and Nat. Alam po ako. So, kasi ito medyo wala yung mga recognizable names sa P-pop. Ito ang challenge natin. Paano mo i-challenge yung how are you going to pick the names in this draft pool, especially Kuya Edge? Since ilan lang yung pinaka-ano din natin talaga, totally kilala natin. Ano yung Don't worry, meron na akong mga picks. Meron na ako na buo mga tapos inunahan. Ay, hindi! Ako mauuna. Si Kuya Edge kasi mauuna. Si Kuya Edge. Actually, tama. Ikaw yung mauuna. Oo. Meron disadvantage na. daw. Or rookie advantage. Ito, Kuya Ed. Rookie advantage. Oo. Ikaw niyo, Karosha, anong pinaka-pinaghahandaan mo? Sa girl group. Hindi, joke lang sa ano. Today? Hoy, bukas pa! Bukas pa! Sorry. Bukas pa yung girl group. alam ko bukas pa pala. Pero regarding with the boy group, since medyo, alam niyo naman na hindi ako masyadong kastan sa boy group, but the start update. Poki! Walang ganon. Di ako ganyan, guys. But anyway, regarding with this, syempre, Eddie Guerrero style, like cheat and steal. Doon ang gagawin natin. Okay. Well, sa akin, actually mahirap din to sa akin kasi sabi mo ang advantage mo, hindi mo sila kilala. Ako ang disadvantage ni Kuya Edge, may rookie advantage siya.
Ako, may manager disadvantage. Kasi nga, dahil nga kilala ko tong mga to, hindi mo alam wise man siya, kung paano mo sila titingnan. Kasi you're trying to look, ito yun eh, kailangan mo silang tingnan objectively, not based on sino yung kilala mo or something like that. Pero dahil nga kilala mo sila, kilala mong either hindi magaling or kilala mong alam mong hindi swak sa, ano yun, alam mo yun, pang, kung usapang fantasy draft, wala sa fantasy draft ng Nino man, para siyang ganon. Oo. So, Ayan. disadvantage siya for me, kasi nga, kilala ko. Yun. Now, umpisa muna natin. Is it study time? Ito, Ay, lilista ko nga pala by the way. Daisy Luna. Hello po. Nilista na. So, pwede tayong mag-share dito ng pieces of information about this person. Marami po tayong oras. Yun lang masasabi ko. Now, shall we? Shall we, Kuya? Kuya Edge ang una. Oh, Kuya Edge. Tapos, Neil. Tapos ako. Ako. Kuya Oh, Nate. magulat na lang tayo pagka may mga dumating pa dito. Oo. Tapos tayo George yung last. Pero dito hindi ko makapagod ka. Sorry, doon wala pa eh. Oh. Yes. Darling mo. Sa'yo na gusto ko. Ito yung challenge natin. Pero dahil nga may mga konting commercial tayo, siguro mag-ano din tayo ng mga konting sayaw, lalo na hindi naman natin sila totally kilala. So kailangan natin ng yung mga dance challenges nila. Ayan. Yung Yan gut. Pagka na-mention, Shem. Yung gut. Ano? Yung gut. Obvious naman na yun. Ako nga, Oo. hindi. Namiss ko nga eh. Wow. Sige, unahin na natin. 2 minutes on the clock for Neo Kuroshi. Oh, hindi ako. Ay, Kuya Edge, 2 minutes on the clock for Kuya Edge. Or gusto mo nang mag pistachio. Or gusto mo nang mag wait lang, nasa ng aking downloads. Wait, Hoy, sino to? Kala ko sinong Andy to eh. Andy Hello po. Garcia? Ayan. Hello po mga user. Hindi. Safe. Hindi si Sandy to. Yeah. Ibang Andy. Yeah. Okay. Ibang Andy Dami to. ko nang nahahanap. User 1-800. Kasi Mukhang kilala na ni Kuya Edge. Sige. I guess, wala lang hintayan to. Kasi, konting konting tip-up information din to para sa amin. Sa mga hindi rin totally kilala tong mga grupong to. So, Kuya Edge. Alright, let's go for it. Let's go for it. So, just only short background information with my first overall pick. So basically, I don't know why, pero for some reason, may name recognition tong pick ko. As for me, and of course, siguro ang masasabi ko dito sa pick kong ito, well, he's also a fellow gym buff like myself. Yun lang siguro ang masabi ko. Pero Sino kayong isip kong nag-gym? Okay. Pero just in case na na hindi niyo pa kilala, siguro etong fun fact na to, baka pakilala ng mga manonood to. Basically, sumali to sa Dream Maker. Okay. So, Ang dami nila. Ang dami. ang dami po nila. Pumili na lang kayo sa listahan. sa 65. Sa 65. Out of 65. Ang dami nila eh. Pero syempre, hindi tayo Oo. mag-pick from Horizon kasi hindi man siya kasama sa Ay, wala listahan. ding nakalimutan ko, wala tayong 1621. Wala din tayong 1621. wala din Since in a way din 1621. naman, Alamat. bababa ka ba, bababa ka Alamat. ba, bababa May ka. kasama? Oh, wala din. Wala ding Wala din alamat. 1621. Okay. Okay. So, Kasi sige kahit na, pa hindi- 1621, nasa na eh. Mainstream Nasa na kwan din. na eh. nasa mainstream na. Mainstream na din kasi dahil sa baba-baba na yan eh. Oo. Sige, Kuya Edge. So, So, okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Insert that Anyway, with my first overall pick in this 2025 NFT 48 fantasy draft for P-pop boy groups and soloists,
I am very pleased to welcome soloist Josh Nubla. Oh, agad-agad. Oy! Agad-agad. May vocals kang nakuha. Simula nang dumating ka, ang mundo ko ay nag-iba. Okay. Next! Ako. Ano siya? Voice Teens din siya, by the way. Sa di nakakaalam, Voice Teens. Oh. Yeah, next. With my first pick of the boy group draft. Yeah. Ito medyo Okay. nakikita ko na siya since I watching him from his performance in the past, at saka mukhang alam niyo na kung sino yun dahil nandun siya sa Ang Mutya ng section E. We all know kung sino yun. At definitely parang nakikita ko na yung kanyang personality and kanyang looks. So, without further ado, Neo Koroshi selects Charles from GAT. Charles Law! Wow! You got Okay. Okay, wow. Ano yan? Kahit pa paano, well, technically dancer siya talaga. Pero more on siya eh. Ang chika dyan is that upon either some background knowledge about Charles Law, is more on influencer talaga siya bago siya nag-got. And as for me, I need this time. Yeah, I need this time to think. Pero at the same time, I need to have my little bathroom break. So, chikahan muna kayo dyan. Aray ko. Boy group pa lang, ba't ganun? Okay. Okay, hanap agad. Nate, sabihan mo lang kami when you're done, ah. Oo, nagchichika lang tayo. Oo. Pero recap lang tayo from last night. So, basically, sa ating mga manonood, itong ginagawa natin ngayon, this is actually night 2 of the fantasy draft. Yeah. And since merong night 2, meron dapat night 1. And it was last night because we had our fantasy draft for ML48. So Neo, sa tingin mo, sino yung paano ko ba masabi? Sa lahat ng mga naging picks mo, sino yung pinaka-paborito mo? And sino yung masasabi mong parang draft steal sa lineup mo? Kasi overall, lahat ng mga napili ko, mabigat na eh. Considered na din. Alam ko na kung sino pinaka-favorite mo eh. Siyempre, hindi siyempre kami ko. Oo. As far as goes. Pero sa tingin mo, sino ang masasabi mong draft steal sa lineup mo? Definitely to dalawa, si Alice tsaka si Abby. Since they're both the face of the MNO48. Legend, sabihin natin. Of course. Kaya talagang in-expect na dalawa ko pa makukuha mabigat. Alam ko, sabi ko, iniisip ko ng strategy ko kung may pipili kayang mabigat sa kanila. Hanggang, okay, let's do it as By the way, nakita mo na bang mag-perform si Alice kahit sa online lang o kahit sa social media? Never. Yung ML48, ha? Never pa. Never talaga. So, alam mo, tawag dito, mo lang yung interactive live or yung mga yung iba pang series nila. iLive. Oh, tsaka yung iLive, napapanood ko din yung kanyang personality-wise, medyo nga siya eh. Medyo may pagkakakulit din siya sa sa lahat. Lalo na pag pinares mo siya or pag pinagsama mo siya sa tatlog. Sino Sheki, Trans. Alam mo, pag magkasama yung tatlong yan, ako po. Oh. It's, masasabi nating very fun moments pagkasama yung tatlong yan. Oo. Yeah. And I did watch it nung yung especially light detector nandun si Cole din sa kita mo. Yikes. Ito pa lang sa pagiging OA ni Alice, especially pag nakuryente siya. Definitely, sabi ko, okay, medyo OA din pala si Alice. Even though, ngayon, nasa US, registered nurse siya. All the way from US. Living the America. American life. Oh, ayan na. There's the pick. And now,
Okay. We have arrived. Okay. Third. Sige. With my first pick in the NFT 48 Fantasy Draft, it's really rare to find someone na gumagawa talaga ng... Ay, wait. Wala si Ardolfo. Ako muna. Ito pala. Okay. Okay. Ano naman na, baka... So sa akin, I hereby pick this member. Kasi ano siya? Well, I need not only a singer, Okay lang. but also, syempre, yung kaya nilang gumawa ng sarili nilang kanta. So they have a hand. And sa boy groups dito, maraming composer sa boy groups. Ako na nagsasabi sa inyo. But I'll just pick this one per. I'll leave this to the hindi kasi the largest number of members from Aster. Yeah, sa mga di nakakilang ilan sa mga kanta ng Aster. Ayun lamang po. Sige. Back to Kuya Ed. Sino napili mo? Ano din siya? Vocals? Ano din yung vocals niya? Sino napili ni Queen Aster? Ayun, Aster Tatin. Okay. Tatin Castillon. Aster. Okay. That's a good choice. By the Isa way, sa mga composers din ng Aster at the same time, vocals din. Yeah. yeah, okay. By the way, speaking of Aster, konting segue lang. Buti na nga lang, tawag dito, nakapunta ako na Travel Madness Expo eh. So, yun, Aster performed there. And I believe it's in part of the Korea Tourism Organization or something. Kasi syempre, pag JNTO or Visit Japan Philippines, usually mga J-pop acts yan or syempre, ML48. Pero pagdating sa KTO, marami-raming choices yan. I mean, if I'm not mistaken, parang Kaya was also selected. Ayan, nadagdagang ang Aster sa lineup ng mga o sa mga nagperform on behalf of KTO. But my next pick will not be from Aster, by the way, ha. Okay. Anyway, instead, ito magiging fourth overall pick since we're just only free here. Masasabi ko without any disrespect isa na to sa mga titos ng P-pop. Oh. Or Okay. or to put it in walang SB19 kung wala sila. or to put it into another perspective, let's just say that they paved the way for the current P-pop scene. Kumbaga mas nauna pa nga sila sa SB19. Excuse me. And you know what, I definitely need a veteran presence in the P-pop group that I am forming. Fantasy P-pop group for boys, by the way. Paglilinaw lang. And siguro, if ever you're exploring Emerald 48 Dana's social media accounts, you might recognize this guy. So with that being said, I am very pleased to welcome, of course, with the fourth overall pick, Carlo from X8. Ha? Carlo. Oy. Carlo. Okay, Tito. YML and Horizon, hindi na. Hindi na sila kasali, unfortunately. Ayun. Okay. Wala na. Masyado, kahit pa paano kasi yung Yes My Love and Horizon, in a way, nasa mainstream na rin sila. Although overlooked pa rin sila, we can mainly say na compared to Vision and G22, overlooked pa rin sila. Pero still, they have already achieved that peak na rin, kahit pa paano. Pwede ka pa umakyat, Ardolf. Ayun. Neo, you're next. With my next pick of the P-pop boy group draft. Unit, masasabi ko lang, I love you. Pero I'll pick this. Ray Carriazo.
At dahil pinili mo si Ray Carriazo, eto lang ay papano ko sa'yo. Ayun na. Kailangan mong isa... Plus is also not included, unfortunately. Kasi, honestly, question mark na ang plus. Ayun. Dahil pinili mo si Ray Carriazo, ako nang aano sa'yo. Eto, kailangan mong sayawin to. Kailangan... Wait, nawala. Ganyan rumble o out of breath. Elindo. Nor? Sayo niyo mga Hindi, pag-isipan ko pa, baka nasa ano sa You got me out of breath. You got me out of breath. Uy! Hello po, BRGT. May mga bisita tayo from P-Pop Idols Manila. Hello. Hello po. Yeah, we're hoping to see you sana makita namin kayo soon. This has been Nate 24, so yun po. Maybe tayo. They are part of the boy group edition ng P-Pop Idols Manila. Meron ding girl group counterpart sila, which is DGT. So, hindi nakakaalam. The reason na hindi pa sila sinama sa draft was mainly because, sila, alam mo yun, relatively new. So, yun. Ikaw, Kuya Nate. Agad-agad. Wait lang. Dahil pinili mo ang isang Ray Carriazo. Agad-agad. Agad-agad. Hanapin ko lang. Sorry. Ayan. Yun ang light, cheat, and steal. The light and cheat and steal move. Light, cheat, and steal. Ang galing mo. Ang galing mo. Gagamitin ko pa rin hanggang bukas. Ganyan Sige, pasasayawin. Ay, wag ko. Pasasayawin ko yan sa'yo. Wag mo na ngayon. May sakit ako ngayon eh. Wag ngayon. May sakit. Bakit Yes, safe. Wag na. Sinayaw na. Sino ba nagsabing yung mahirap yung paggagawa ko sa'yo? Sino ba nagsabing mahirap yung paggagawa ko sa'yo? Punong eh. May sakit ako ngayon. Hindi pa kami Yan Papracticein ko nga. Buti na, wala siya dito. Tutu! Papracticein ko yan, pare. Alam niyo ba, konting kwento lang sa Out of Breath. I'd say, marami akong mga nakuhang connections din, I'd say. Alam na natin yan, si Jean Patrick. Siyempre, kilala, NF Tropa yan. Siyempre, dagdag natin si Ardolph, nasama siya sa, well, technically hindi siya nasama sa MV, kaming dalawa lang yung nandun. And this is an episode na this was a music video na kung saan lahat ng mga P-pop solo, lahat ng mga P-pop groups na isip na nandito sa draft na to, ay nandyan sa music video. This is ang intention ni Ray Twist para kahit papaano ay alam mo yun, they can start their foot into the P-pop scene by being in that music video. Exposure ba? Ayun, yun yung meron sila. And nagkaroon ng out of breath outing, swimming. Na nandun kami ni Ardolph. Pero di ka siya totally nagtagal doon. Kami ni sabi ko sa'yo di ka sumama Di ka kasi sumama, yan tuloy. Those times na binaha kami ni Ray. Di ka kasi sumama yan tuloy. Ay, nanundo pala si Ardolph. Grabe, mga sundo ni Ardolph, mga A-above. Si Generic yung sinundo ko. Sino mo, si Jean Patrick? Sinong ano tawag dito? Sinong angkas mo? Si John Patrick? Siya lang. Paano yung dalaw? Paano nagkasya yung dalawa kay Ray? Ang liit ng motor niya. Hindi, ito yung totoo. Ang liit ng motor niya. Paano magkakasya yung dalawang babae ito? Uy! Hindi, dalawa kasi, tatlo sa motor, magkakasya, tatlong malaking tao. Buti sana kung yung isa baby, magigets ko pa Riding in trios. Ayun. Yung collab team ni Ray, nandun yung collab team niya. Ay, sayang. And then yung isang,
Siyempre, andun din yung mga kachikahan ko talaga nung gabing yun na hindi ako nakatulog. The one member from Raha and two members of Kada. So sa akin, ay Okay, I next. will pick. Okay. Next pick. Good choice by the way. So dahil nga, sige, pinili na ni Kuya Ed yung veteran presence. Ako, pipili din ako ng isa pang veteran presence. So I would say, eto, napili ko na siya in a previous draft kasi nung may Accelerate pa. Pero since they officially rebranded as X8, I'll pick this person kasi, alam nyo ba, marami na rin siya mga na-produce na songs of other P-pop groups. That also includes, that included yung Say What You Wanna Say by Believe. And, I would say they are a power couple sa P-pop scene. Mayroon yung sila ng asawa niya, si Hazel Fate. Ayan. May clue na tayo agad. And right now they're owning a studio somewhere in Manila. That's called Humble Castle Studio. Puntahan niyo 'yun. I recommend na puntahan niyo 'yun kung gusto niyo ng studio or parang events kung saan kayo pwedeng mag-stream. So, I'll select Caleb Santos. Yeah. Caleb. Songwriter din siya. Si Caleb Santos. X8 Caleb. Okay. Okay. Tama. Caleb. Ardol. Habol ka pa. Ardolf, Habol ka. ipapadala. Dalawa na. Okay, Dalawa na okay. ibibigay ko. Oh, isang I first will- pick, tsaka isang second pick. Sige. I will choose Charles ng GAT. Nakuha ko na. Nakuha mo na. Nakuha na. Yung mabigat Okay. Sorry. Sige, I'll choose Ethan David. Got. Oy, Ethan. Tapos? Oy. Then, Tapos isa sa si Ishiro ng Rive, kunin ko na rin. Ishiro. Oh, Rive. Ishiro. Rive Okay. Ishiro. Alright. Kuya Ed. Sige. Ishiro. Balik na kay Kuya Ed ulit. Oh, Newid. New Ed I'm L. not a ghost. New Ed. Newid. New Ed. Okay, Newid. Okay, next. Neo Koroshi, you're next. Sa totoo lang yun dapat kukunin ko pero wala. Okay na yun. You got me out of breath. Wag na. Uy, Sushi! Hello! Nag-isip Hello po, pa ako. Sushi. Hi. Pero anyway. Hindi po ako Shibal. Shibal. Uy, paalala lamang po yung sinabi ko po, pangalan pa ng fandom niyo yun, hindi yung kasi baka nung naisip niyo, hello Sushi, you're on the board tomorrow. Okay. Isa With po my siya. next- Okay, go. Okay, with my next pick of this draft, itong member na ito ay nadadaanan ko na sa TikTok live recently. And I think his charm, nakita ko, personality-wise, nakita ko din. Kahit hindi ko pa siya nakikita mag-perform, pero I think definitely isa din siya sa mga na maganda yung maganda din siya sa maging success na mismong naturang grupo. So, without further ado, yours truly selects my group, Neo. Don. Uy, vocal. Yun sana yung pipiliin ko eh. Uy, nice. Neo Don. Balik na. Oy, sinabi ni Eunice Permanent, Akira Tozawa. Akin si Trick Williams. Oy, magaling na rapper yun. Grabe kayo Magaling Ayan. si Trick Williams. Huwag kayong... Ay, thank you sa pag-like ng live, Sushi. Bukas ka pa. Whoop the trick. Whoop the trick. Hello po. Bukas pa ako. Ay, bukas ka pa isasalang, Sushi. Hello. Sige, Ardolf, you're next. Ikaw muna. Okay. Ikaw muna, Kinay. Hindi, okay lang. Si Ardolf na. Masusunod na yung dito. Sige. Pass. I'm going to choose on the same member from Rive, si Dre. Rive Dre. Oh, Dre. dalawa. Dalawa. Dalawang Rive members. Okay. Okay, ang sa akin, okay. Ito sabi ko nga, medyo mahirap-hirap to kasi ito yung tipong kailangan kung wala kang kilala masyadong boy group, it will be very hard for us. The thing about boy groups, mas kilala natin sila as, alam nyo yun, spectator mode muna si Kuya Joe. So, yun nga. Okay. Alam nyo ba
Mahal Sige, mo na. kinuha mo si Ricky Ariaso. Di. Kukunin ko yung producer ng out of... Okay, I'll just expose that later on. Maya-maya tayo magkakaalaman. So, Pangatlo na to, for Kuya Joe. me, okay. Pipili ako ng isa pang member simply because this group, they stood by their own feet, especially when they left their former group. I would say, isa siya sa mga pinaka nagbuhat ng grupo na yon. And balang araw, clue na yan balang araw, I know, makukuha din nila yung liwanag. Balang araw. So pinili ko tong I'll choose this member mainly because binuhat niya din talaga kasi yung grupo na to. Since they're independent, since sila din yung may hawak ng responsibility. So I would say, I would pick someone from Sync, Klein. Oh my God. Klein. Ayan. Back to, ilan na to? Pang ano na? Pang-apat na to. 1, 2. O, pang 5 na ni Kuya. Pang-apat na. Halfway Pang-apat na. through. Halfway through na. Clyde ng Sync. Kuya Ed, it's your My turn. goodness, hindi ko pala ni-record yung sarili ko nung when I picked L. Pero anyway, syempre, Klein, as in ma-edit C-L-Y-N. natin yan. So much for that one. So ito, I've already made my pick and for, again, another Dream Maker alumni. And also, dati po itong housemate Daming Dream ni Maker Kuya. Okay. So with that being said, Oy! I know, We know it. you know it, you know it. Definitely meron siyang exposure, especially sa bahay ni Kuya. So with that being said, I am picking Russo. Pero hindi from man Rice. hindi naging maganda yung yung issue. Anyway, Anyways. so much for that one. Yeah, so I'm picking Russo from Rife. Russo. Rive. Aba, bago tayo Rive ah. Obvious na. Si Russo ba to? Si Russo. Russo. Obvious na si Russo. Ayan. Okay. Ubusan Ubusan na halata to. yung mga pinapanood natin. Next is Neo. Okay. Mukhang kakailangan ko ng bunso sa group ko. Kaya kukunin Bunso. ko. Oh, madaming Mga bata. isa sa mga bunso sa group ang Cloud7 Lucas. Oh. Oy. Ano mas spell? Luks. Okay. Yeah. Next. Ardolf. Oh, ito agad. May gumawa na kay Russo. Meron na, sige Edge. Okay. Kunin ko si Ouija na Sixth Sense. Oh. Sino? Hello. Ouija. Miggy. Miggy. Hello, Ardolf. Susunod ka na. Meron na. Ouija. Miggy ng Sixth Kanino? Sense. Miggy, Sixth Sense. Miggy. Ouija. Sinong Miggy? Oh, hindi! Ouija. Okay. Yeah. Siya lang naman yung natira sa Sixth Sense eh. Anyways. Okay. The next pick. Oh no. I have to check my camera again. Kasi naubusan na tayo. Okay. Sa akin. Oy. Sige. Hirap na ito ah. Sige. Sige. Isa pa tong producer, well-known producer. Actually, galing nga lang ako sa show niya the previous time eh. And meron siyang dating duo. He was a member of the original Press It Play and a duo called Z2Z. So yeah, and now he's currently making waves as a soloist. He has his latest single, Get Down. Joe Sarmiento. Ayan. Tingin nyo sa akin. Back to Kuya Edge. Okay. Kuya Edge. Fifth pick.
Tatlo na lang. Round 5 na tayo, no? Fifth. Alright, Oh. so round 5. Tatlo na lang. So, okay. So, since... Apat pa, ilan na ba yung- apat. Ay, kalahati pa. Oo, nasa kalahati. Kalahati na, So, halfway na tayo. Oo. So, siguro ma-observe nyo sa mga napili ko, majority of them are kapamilya talents. Oo. So, mag-pick naman tayo sa sa mga kapuso talents. So, Cloud 7 agad. yeah, Cloud 7. Nakuha ko na isa. Pero, ang pipiliin ko from Cloud 7 is Migs. Cloud 7 Migs. Migs. Okay. Next. Ako agad. Neo. Oo. Ang hirap, wait lang. Medyo na din ako. Wala pang last, pero mukhang nahirapan na ako. Nahirapan ka na, no? Mahirap na to. Di pa to crucial, kaya don't worry. Pero I have to pick this pick. Hindi pa. I have to pick this pick na agad. Pero kasi siya yung medyo napapansin ko agad, na-attract na ako agad. Hindi ako, straight ako guys. Disclaimer ha. Pero with this member, I think he is very suitable sa aking group. We have... Hoy! Pakilinaw ko na yung... We have Gemini MK. Oy! Angas niyan, men! Rapper! MK. Pero dahil pinili mo si MK, eto naman ang susunod kong pagagawa sa'yo. Kala mo, Siyempre, i-stream natin ang kanilang latest single. We go. Hindi po yung fandom ng YGIG, ha. We go talaga yun. Hindi po yung sasakyan. We go. Okay. I don't... Mukhang obvious na hirap sa yung number. Now we go. Ardolf, ikaw na. Ikaw agad. Fifth na to ha. Ito. Dreammaker, former. Si Miguel Aster. Aster Miguel. Oy! Aster Miguel. Okay. Next! Ay, naku, ito. Sa Aster pa lang, alam niyo sa Aster pa lang, hindi na tayo maubusan kasi ang dami nila. Yun ay masasabi ko na agad-agad. Hindi tayo definitely maubusan ng mga nasa listahan dito. Okay. Yung hapad na dia for it. Well, I'm actually surprised walang... Okay. I'll probably need a dancer at this point. Kasi mukhang ang nakikita ko halos mga dito. So, I'll probably pick Gen 6 Jayu. Ayan. Gen 6 Jayu. Ayan. Yeah. Next! Kuya Edge. Back to me. Okay, so back to me. So... 6 na. 6. Yeah, 6 na tayo. 6 na. We're almost into our OT8. So, eto, ngayon. Sabi ko sa sarili ko, I'm gonna pick someone from Aster. Maybe 1, maybe 2. So, ito na. Uunahan ko na. I'm definitely gonna pick Kiel from Aster. Kiel? Oh. Kiel. Tama. Okay, Kiel. Okay. May din ako, nagdo-notes din ako dito. Okay, next. Ako Neo agad. Karoshi. Mukhang since majority yata may rapper, may si Ray, of course, medyo all around na siya. Si Charles Dancer. Kailangan ko na pinaka-vocal sa kanila. So, I have Oy, Johan vocal si Don, di mo from alam. Sino? Johan from Cloud 7. Johan! Wow! Okay. Note lang natin. Cloud 7, Johan. Okay, Ardolf, you're next. Oh.
Have you guys met the members of Cloud 7 like I did? Medyo, Ako, I did. Ako, oo. Okay. Same Definitely. tayo. alam ko, na-meet ko na sila eh. Pero hindi ko alam kung saan eh. Oo. Baka namin lang. Ako alam ko, twice. meron akong... Yung sa SM North. Oh, yung okay. yung Pipa Fest. Ay, Kasama Oo, sila Pipa doon. Fest time lahat yun. Yun nga, yun Oo, nga. yeah. Yun nga. Yun Andun ka nun, di mo. Yeah, yun. Oo nga. Andun din ako Andun nun. ka. Kasi Anyway. Andun ako. ang unang meet ko sa kanila, nakasalubong ko sila sa hallway. Kakalabas sila ng elevator. So, hindi kumuha na pa So, taka, Kukunin Ano ko yan? si Fian. Fian, oh my God. Fian, wala pa, wala pa. Sige. Okay. Sige na yun. Cloud 7, Fian. Okay. Kinuha na yung mga bunso. Okay. Oo. Sa akin, another crucial pick for me na kailangan kong mag-dig deep. There we go. We go. Okay. Ever don't stop, ever don't free. Okay, sa akin will be maybe okay. Hirap na ito Okay, bihira lang itong mangyari yun. Dahil okay, I'm actually, wait. Bihira ito, nanihirapan pa rin tayo hanggang ngayon. Yun na yung ko na kaagad. Ay, kinuha mo si Don, Neo. Ito, hindi mo, this was your previous pick as far as you know. Oh my God. Ito yung masasabi natin isa sa mga main vocals ng Neo, Gem. Yes. Okay. Hindi, okay lang, okay lang. Okay. Next, Edge. Kuya Edge. Or, It's second to the last. okay. Second to the last. the Keen penultimate Ramsel, hello. pick. My goodness. Penultimate Second pick to ko the na last. Ubusan na to. Ay, hype kay Oh. Kim. May, siya, Pipa Training and sa Luis. May kanta na yan. Ooh. Yan. Yeah. Spotify, yan, siya yun. May, Nice. Uy, may tayo, meron pa tayo P-pop na bisita May dito. dadagdag ba tayo sa listahan ng mga isa sa mga friends ng ko draft sa pool? Pampanga. Mag-show ka! Ah. Abang ka na. Ay, hindi! Did you know? Actually, nasa GC siya ng Defy. Oo, yung mga siya di yun. nakakaalam. Oh. Yeah. Uy. Ayun. Yon. Okay. Okay, Neo, you're next. Ay, that's Uy, good. ako pa, wala pa ako Sige, Hindi sige, pa na sige, yung sige, pick sige. ko. So, okay. Let's go with for my lineup, a back-to-back Aster picks. Oh. I'm going for Lloyd. Master Lloyd. Lloyd Makatangay. Yes. Ito ay literal na hindi talaga tayo maubusan nito kasi nga Aster, ang dami ng Aster. Yes, tama. Hindi tayo maubusan diyan. Okay. Oo. Neo, you're next. Mukhang kailangan ko na backup. Backup kasi, of course, si Ray ang nakuha kong soloist. I need a backup soloist din. None other than Ethan Wang. Uy! Ay, magaling yan Nice pick. Nice choice. Yeah, alam nyo ba? Nung nagpe-perform siya, buong talaga, as in, marunong siya kumanta. Backup soloist. Although, hindi ko pa siya nakikitang sumayaw, pero, siya, marunong siya kumanta. Definitely. Yeah. Nice choice. Next, Ardolph. Okay. Can I get as my soloist Balfer? Ay, hindi na nasama si Valfer. Hindi na kasama Wala. yun. He's not on the list. Yeah, hindi. Oh, wait. Gonna dig for more member. I had to Ito yung dig deeper talaga. The deepest. So far, parang isa pa lang ang napipick from gut, no? Isa lang. Dalawa. Ay, hindi. Dalawa na. Dalawa na. Ay, dalawa dalawa. na. Si from Ethan. gut. Si Ethan yung number 1 ni Aldolf eh. Okay. So, Daling mo. Sa'yo na gusto ko. Sige, tigil. yung Ardolph, MMJ ikaw na, na.
Legend. May Pwede tatlo kaya ka pa sagat. Ayun. Tatlo ka pa, wag kang Ano? mag-alala. Sino pa ba ang pwede? I'm gonna dig more. Tapos yung Rive, dalawa na lang atang hindi pa napipick, no? Marami pang groups na hindi pa napili, tapos Oo. may konti pang soloist. Tapos marami pang groups, ayan. Tapos may soloist pa, na hindi pa nabanggit. Ang dami pang groups na oo. Oh, may iba hindi pa nabanggit. I'm telling you right now. May mga hindi pa napipiling mga groups. Pero yun nga yung problema eh. Kilala ko sila. yun. Kilala natin sila. But that's the thing. Okay. Sige, Ardolph. Okay. Keep on digging. Wow! I love the word. The deepest. The diggest. Yung I gusto would mo na choose- ihukay yung mundo. Is there someone already chosen Neo Blue? Oh! Wala pa. Okay. Nice. I'm going to Blue. Noise. Blue. As in blue, as in... So, Neo. Oh, dalawa na lang ang Neo. Okay. ako, at saka yung ano. Dalawa na lang. Hindi ikaw. Ikaw si Lance Neo. Oo nga, tama. Ako kasi nagti. Okay. Wait, ikaw na lang. Sige, wait lang. Okay, I'm trying to dig deep pa. Pero, as for me, sayang kasi, alam niyo ba ang yugto? That's the thing about yugto, hindi ko sila kilala. Hindi ko sila kilala as names, pero magaling sila kumantang lahat. Alam niyo ba, yugto is actually in the same circle as Hanika. So definitely, yung pinanggalingan nila is talagang magaling kumanta, buo yung boses. Sa sayaw, siguro mayroon pa need pa ng remarkability, pero marunong sila kumanta talaga. Galing sila sa isang singing school kasi eh. Kaya ayun, nasasayangan ako. I want to pick someone from them, but I don't know their names. So sa akin, walang pumili dito. Vocals, okay, wait lang. Oo nga, no? Oo nga, wala pang pumili dito. Nagtataka ako sa inyo. Gemini, Hunter. Oh my gosh. And Yes. Gemini Hunter. Last pick. Last and final pick. Here we go. Last pick. Balik sa akin. Well, siguro, let's just say, I have started my picks, or should I say, kumbaga pagdating sa aking lineup, nagsimula ako sa isang Dreammaker alumni. And magtatapos din ako sa isang Dreammaker alumni. And not to mention, L will not be alone pagdating sa aking lineup. So with that being said, for my final pick in the 2025 NFT 48 Fantasy Draft for P-pop boy groups and soloists, I am very pleased to welcome Maki from Newid. New Id Maki. Knew it. Okay. Maki as in si Dilaw. Yung spelling Yung may spelling. Pa-check nga. O ako na mag-check. Basta, yun na yun. Same spelling kaya yun. Newid. Actually, it's Okay. Maki Tuason. Maki. Maki na M-A-K-Y. M-A-C-K-Y. Maki Okay. Tuason, ayun. Yeah. Okay. Last pick ni Neo. Teka, just the Lord, this will be the biggest. The Ito yung biggest! ubusan na. The biggest! Sabi. Grabe ka sa biggest Kasi ang dami niyong hindi napili pang group at saka soloist. Pero I think this will be my final pick and somehow, iniisip ko na siya kanina kung napili ninyo, but I think this will be my final pick. None other than Zane.
Oh, yeah. Nice. Noise. Tatlong soloist. CC Club na. Okay lang yan. Tatlong soloist. Pinili. And Zane. Okay. Yeah, Ardolph. Uy, bagong gupit si Zane ngayon ah. Nakita ko, bagong gupit siya. Hey, Ardolph, you're next. Bawal na pumili sa Believe, no? Wala pa. Bawal na. Ay, wala. Bawal na. Bawal na. Walang believe. Oo. Okay. My only last one. Wait, I'm going to dig much more. I'm going to reach the core of the earth just to finalize my Core of the Earth. Grabe na yun ah. Ubusan yun. reaching the center of our planet. Wow! Aray ko! Ang gagaling nyo. Buti sa akin, medyo nadikbit nga ako. But not to the extent na mag-generate to ng tsunami. Just like what happened Russia. this afternoon. Oo. Yes, oo nga pala. Yeah. Russia. We're glad din, hindi naman talaga. Ay, JB, hello. Wait, may former Arsin member tayo nandito ngayon ah. Hello po. Yeah, Justin Bondoc, formerly known as Arsin JB. Ayun. Sige, Ardolph. Who? Hintay kami Okay. dito. I'm going to get from one verse. Oh my God. Uy! One verse. Okay, one And verse. And that is Marky. Marky. Mark. Wait lang. Check ko lang. Sorry. Sorry, di ko din kasi kilala yung one verse. Wait lang. One verse, Marky. Let me see. Para verify. Need natin ma-verify. Legit. Marky. Yeah. Okay, pasok. Pasok. Yun yung last. Marky. Okay. Last. This is a hard. Medyo mahirap to ah. Okay. Sino na bang natira? Okay. Wow. What happened? Ubusan to. Finally, sight of Ang nakita ko kasi trend dito, puro mga producers yung nakuha ko eh. Si Tatin, producer ng may hand sa pagpo-produce sa Aster. Si Caleb, may hand sa pagpo-produce na kahit sa ibang groups niya. May sarili nga siyang mga kanta din eh. Si Klein, creative director siya sa Sync. Si Joe Sarmiento, siya din nagpo-produce ng mga sarili niyang kanta. But let's make this a trend anyway. So I'm going to pick another producer from Sweet Label, Mai. Yeah. That's my last pick. Oh. All right. Sino? Mai, as in M-Y. Yun talaga yung ano niya. Amal. Okay. Oh. Final. Kompleto na. Ito. Meron din akong list dito. Alam niyo ba, yung mga ni-release na song sa Spotify ng Sweet Label ay hindi siya updated. Because that was the time na 4 pa sila nun. Ngayon kasi, 3 na lang sila. Yun. Ngayon kasi, 3 na lang sila. So definitely, I'd say, ayun, 3 na lang sila. Si Mai, Migs, tsaka si RV. Kaya sila lang 3 na lang yung nasa original na lineup ng Sweet Label. Alright. Okay. Okay, ubos na. Now, I'd say this is also a bloodbath para sa atin kasi ang hirap din eh. Ito yung, ang hirap din mamili. Alam niyo ba yun? Okay. Moving forward. Kasi diba, kilala ko. Ito mas ako, sa tingin mo ko hindi ako mahirapan. Sa tingin mo ko hindi.
Ako, mas mahirapan talaga ako. Hindi, dahil di ako masyadong sa boy group, sa totoo lang. Where I'm accepted eh. I mean, the thing about boy groups kasi, tayo to ha, sa perspective natin mga NF tropas ha. Tayo kasi pagdating sa mga boy groups, tinitingnan natin sila as groups rather than solo people. Kaya hindi rin tayo familiar sa mga pangalan na itong mga to. Oo. But, habang na-acquaint tayo sa, while we are getting acquainted to their music, or maybe sa kanila in some extent, I would say, malaking tulong sila. Parang, makikita mo din kasi yung mga pagkatao nila eh. That's the thing about them. And what you picked, well, based on my lineup, I would say, sa mga lineups ninyo, okay. Kay Edge, hindi ko pa na-meet definitely is someone from New Id. Hindi ko, sa Rive, hindi ko pa, well, nakapanood ako once. Hindi ko rin napanood yung, well, sa Cloud 7 ang na-meet ko si Johan. Definitely. Aster, they're always there kasi. Lagi, pagka may ganap ang Aster, hindi sila pwedeng mawala. Pagka-usapan kasing Econnect o P-Pop Caravan, hindi pwedeng mawala ang Aster. Sila yun eh. Management nila yun eh. So yun. And then I'd say, okay, definitely, alam nyo naman ang connection namin ni Ray Carrea. So kung bakit may Defy ngayon. Ayun. Pero soloist is a soloist also in his own right. So I would say that. Ang GAT, never ko pa silang na-meet in person. As in. Actually, I was about to, the same day ng outing. Pero yun, hindi natuloy kasi nga mas nakapag-focus lang ako sa outing kaysa dun sa ganap sa GAT. Ayun. Rive, yeah. I never had like an interactive chance to see them as well. One Verse, ano lang kasi, hindi ko kilala yung One Verse nung time na yun. That's why. Well, sa akin, eto na yun. Ubusan, talaga, sobrang, if dito pa lang sa boy group, medyo hirap na tayo. Paano pa kaya sa girl group bukas? Mas mahirap to. Not just kilalan mo, Kuya Nate, but also to myself. Kilala mo. Mukhang makifish si Kuya Ed eh. Ito yung mga ko eh. Ramdam ko din kasi may makukuha din sa mga na-stand ko eh. May mga makukuha. Ubusan din. So, ang prediction ko, medyo siya eh. Kasi sa 4 lang tayo, probably. Hindi, dapat madami tayo. Mag-aano tayo. Teka lang. Nawala kasi si Sushi eh. Ay. So, yun. So, anyways, Kuya Joe, baka naman. Ayan. Pwede kang umano dito sa girl group. Sa girl group, ito, ubusan literal na pahirapan. Ito ay Bolt the Anime. Hello? Sino to? Bolt the Anime. Oh! Cosplayer. Cosplayer na dati ding wrestler. Oh. So, I would say, moving forward, anong masasabi nyo sa magiging episode bukas sa girl group? Kuya Ed. Para ba siyang... Ako, ayoko na. Sige, Kuya Ed. Well, ayan. present si Kuya Joe. Ayan. Kuya Joe, sali ka bukas. Anyway, ayun, so, sa girl group fantasy draft natin, or actually girl group and soloists, by the way, maybe it's just me, pero baka masasabi ko, it would be still challenging, but siguro my personal opinion would be parang it would be somewhat less challenging in my opinion, because siguro na rin with the affinity na rin na when it comes to sabihin na nating yung profile ng mga fans na nagpo-follow sa kanila. Well, we all know na pag boy group usually mas maraming fans sa mga mga babae. Ayun. Oo, mas maraming. Pero pagdating sa girl groups, siguro ang masasabi ko diyan. Dito tayo mag-aaway, dito magkakaroon ng war. I mean, MNL48 pa nga lang, ang dami ng mga mga maraming mga lalaking followers, lalaking fans, how much more pa sa mga iba pang mga girl groups na especially yung mga girl groups na kasali bukas sa draft pool. Kasali bukas. I wonder kung here's the thing though. Alam niyo ba?
no, shinare ni Ray Carriazo yung post ko. Yung post na yun. May mga nakareact na mga makasali sa draft. Yun pa ang ano natin. Ayun. Anyway. So, sige, ano pa Kuya Ed? Baka may sasabihin ka pa. Nako po, isa lang ibig sabihin nun pag may Aray ko. pag may nakakitang member ng isang girl group. Nako. Ano kaya? Nandito na nga kagabi eh. Nandito nga kagabi yung isa. Kung yung mga na-stand ko nandun, tapos ako yung nakikita nilang pupili na draft, wala, walk out. Merong nandito kagabi, merong nandito kanina. Yun pa. Yes. So, let's hope na na manood sila bukas din. Tomorrow. Kasi, ayan. Ay, mambudol kayo, mag-share kayo. Ano to, final judgment. Hindi, joke lang. Grabe sa final judgment. And Neo, by the way, if ever may pumunta ditong ini-stand mong grupo, always remember, Wala ako ng 10 abagin, hindi, joke lang. maging kampante tayo. Kalma. Maging professional na tayo. Bayad. Wala na. Maging kalmado tayo. Wala na. Yung professionalism parang nawala na agad. Sinasabi ko. Professionalism, grabe nga gabi, sila pa lang yun nandun. Paano pa kayo? Si Zane na. Di ba? Just pinapakaway ko nga lang kay Zane, bigla ka nagwawala dyan. Biglang nag-ano eh. Don't worry. Nag-ano ka dyan Don't worry, baka yung natin reaction yan. ni Kuya Edge, yung nakuha ni Idol si Jamie, ha? Nag-walk out. Nag-walk out. But again, let me be clear, that was a good pick, and to be honest with you, JB definitely deserved Kuya Ross, nakuha ni Idol si Princess. to be picked that high. Yeah. Pero anyway, I'm definitely looking forward to the girl group draft, the night 3, by the way, of our fantasy Night draft. 3. Night 3! Night 3. Night 3, shout Yes, out night sa 3. inyo. Defy, magsipunta kayo. Ay, Nako. Sabi ko lang, galing ako sa, eto pa, dagdag ko lang ha, meron akong ganap kanina with Phoenix. nakita ko. Well, I told them na, pag-uusapan niya namin sa live nila. Nandun ako sa Philippine Bulletin ba yun? Sa Manila Bulletin. Kita ako doon. But anyways, ang punto lang naman dito mga kaibigan ay let's see kung mapanood nila ay ewan ko na lang. Ewan ko na lang. Actually kasama sila. Yun pang they are part of the fantasy draft. Noted. Ang tanong, bubudulin mo ba ang Defy na manood bukas? Bahala sila sa buhay nila. Hindi, ano kasi dyan? Well, it's up to them. Up to them, yeah. Maybe, It's up to them. Kahit Islam. pwede naman silang mabudol bigla. Gusto mo, isend mo sa kanila yung... Ako, wala akong problema, isend sa kanila yung live ko. Ikaw, send mo ba sa isla? Isend mo, Depende Neo, isend mo din yan sa Divine, ha? Oo. Ito nga pala. Sa pa yun. Send mo kay tita. Okay, Neo, moving forward. Ano yung parang ina-expect mo sa eto, pahirap, eto talaga. Eto na yung parang ina-excite tayong lahat kasi girl group fantasy draft. Ako din. Ito nga, sasabihin ko na talaga somehow. Kinuha na namin. Wag mo na sabihin. Wag mo na sabihin. Actually, yes. I'm open na excited talaga ako for tomorrow. Rather, in this boy group talaga na, siyempre, actually, share ko lang, may na-admit na akong boy group. It was Gen 6 last March sa Pulilan. Kasi nandun din ako nung nasa Pulilan din ako. And also One Verse, actually nandun din. Pero di ko sila na-meet throughout the show. Pero, medyo anyway, you need the girl group somehow, except nalista ko na yung mga members, pero mukhang dadagdag pa ako. Dahil yun nga, hindi ko pa na-lista yung ibang members ng per group kasi di ko pa sila alam. Pero tapos nauna na. Wag mo na sabihin. Wag mo na sabihin, baka unahan ka namin. Baka magkukulan ka, may dala akong unnecessary weapon sa tabi ko bukas. Hindi, joke lang. Uy! Hindi, joke lang. Pero I'm so excited kasi imagine ko kung mapipilo ko si Toot bukas, hindi pwede. Alam mo, booking ko na.
Booking ko na. Baka magulat ka, mag-unexpected plot twist ako. Di nyo alam. Okay. May plot twist to, kaya wag nyo May expect. Wag nyo expect, kaya nga there's a quote, expected the unexpected. Kasi hindi nyo alam kung yung gusto ko ay mapipili ko sa sugar. Pero we'll see. Pero excited na mga. At kung dumating, Hanap ko. kung may dumating na members ng any girl group, remember, nakasalali ang buhay natin. Ako wala akong problema. Ikaw ang magkakaroon dyan. Ako wala akong problema. Ayoko maging Hello po. Ayoko Ano ko maging ba naman? Nako, pag shinare ko to, girl group fantasy draft na po, pag ni-reveal ko na yung lineup, i-friends ko sa Facebook yung karamihan sa kanila. Alam niyo na. Alam niyo na, baka maalis ako bilang may pwesta pa ako sa dalawang girl group. Admin, at yung isa admin ka sa dalawang girl group, wala ka pala eh. Kaya kailangan maging professional ako, ayoko maging bias dito. Hello po. Tita? May ano? Basta, Okay. Anyway, bukas excited and I'm so, kaya ko pressure to. Ako din. Pressure na din to dahil lahat ng na-stand ko na listahan ko throughout this year of 2025, madadraft ko na. Despite na magiging agawan to at paubusan to. So, expect Ubusan to. Literal. Ikaw, Ardolph, anong nilook forward mo dito? Ayan. Magbata, mas maaga ang potential. At saka, saksi ako sa Dream Maker kasi malapit na sa amin yung yung parang pinali, yung binuo ko. Actually, walking distance. Kasi parang binabala ko i-attend yun. Maka-witness ako sa pagbuo ng bagong boy group na Horizon. Kaya lang, nagka-problema sa ticketing kung paano yung pagpasok. Kasi nabalitaan ko, andun yung BGYO, pati yung Billy, sasamahan, noong 2023. Kaya, pinanood ko na lang ng live sa amin sa bahay. So, okay lang naman. Pero nung Horizon kasi, nakilala ko yung mga Dream Maker na hindi na nakasali. Magagaling sila eh. Talaga may talent silang na-home. Pero, talaga nakilala ko yung mga iba doon. Parang, from Dre to up to yung mga na-eliminate. I mean sa girl group naman, anong nilook forward mo? Kasi boy group obvious naman eh. I mean sa girl group, para bukas. Okay. I-conclude ko muna yung nag-drop muna natin sa boy group. I get alam ko yung kaya mag-rap, kaya ibigay yung task, kaya mag-visual, kaya sumayaw, kaya lahat ng gagawin. May disiplina, may attitude. Yun lang. Ito naman sa girl group para tomorrow. I'm not sure kung makakasama ko kasi bilakad ako bukas ng gabi. Pero try ko pa rin. So mukhang tatlo ulit tayo. Baka ganun yung mangyari. Anong grupo ang idadrop bukas? Okay, ulitin ko lang po mga kaibigan sa mga nakakapanood po dito. Ang kasama po dito are... Ang kasama po dito are the following groups. Actually, plano ko nga magdagdag for the benefit din dahil nagsama tayo ng ilang mga tao din. So, first is Raya. Of course, the flagship girl group of Viva right now. Yeah, Raya. Followed by their little sisters, Sugar and Spice. Next is ang produkto ng Creation Studios, Fina. Mga alaga ng dati nating NF Tropa or more like dati nating P-pop connection na si Risty Chen. Next is sila yung pinuntahan ko kanina lang, Phoenix. Next are one of the youngest girl groups to masasabi ko. Although technically magkakaedad sila. Divine. Of course our very own Defy. Next is DSTN or Destiny 2.0. Soloist Zayla, Hias. Okay, so di nakakaalam, ang Hias ay dating A+ Dazzle ng Amarta Entertainment. Pero ngayon, technically all of them left. Parang nangyari kasi, Solen and Althea
Yeah, yung dalawang members na yon, natira sila, umalis yung karamihan sa kanila, may natira dun sa Amarta. And then two of them eventually formed Hias under Asterisk Entertainment. Yan, isa pa. Mirai, of course, alam na natin yan. Mirai is technically independent na sila. They're not under a certain entertainment na. Kada under ABE Entertainment. Ayan. Eto for sure. Eto kilala ko talaga sila. I'd say eto kasi yung story kung paano ko nalamang may kada nung time na yun eh. Honestly, hindi ako yung nakahanap sa kanila. Sila yung unang nakakita sa akin. Yun ang totoong kwento nun. Well, mainly because siguro they were looking for Defy kaya para magpa-picture ng time na yun. Yun talaga yun. Pixie, of course, isa pang product ng Viva din. Pixie. Laloons, Hanika, 1111, Nabi, Glitzy, Isla, Wink, Jashu, Ses. Sa di nakakalam, yung Ses na tinutukoy namin is the current, the 5th generation aspirant. Sushi, yung nandito kanina. J-Rock idol siya, by the way. Hiraya, DS001, and Chris Winyu. Oh. Uy! Invite lang naman to. Kala ko dito si Camille. Hello! So, yun lamang po mga NF Tropas. Maraming salamat sa mga bumisita. Actually, tapos na. Ayan, that's an official wrap for us. And, ako sa totoo lang, I'm really excited kung ano yung magiging outcome bukas kasi the thing about girl groups is that ito kasi the thing about girl groups is that sila yung talagang nilook forward. Syempre, kung pag-uusapan lang natin, madalas ko nasasend, puro girl group eh. Ayan. And at the same time, this will also determine kung sino yung parang masasabi kong, okay, they're already at that peak na may mga nakakapansin na sa kanila. Truthfulness. Marami kasi mga underground girl groups din na they need acknowledgement, they need some form of attention na baka tayo yung makakapansin nun. Pero challenge dito is worthy ba? Pero ito pa yung isa ko pang problema. Dahil nga may girl group din ako, which is Defy. Ito transparency is key. Yeah. Transparency is key. Do I see them in the same level as they are? Do I see them na sila eventually to be into this draft? I'd say yes. But syempre, i-stand ko na yung sarili kong grupo. Ako, I had the biggest may handa ko dyan. So, medyo this is tough. Pagka meron ako mga pinili from that girl group or from my own, sabihin, favorite, may issue tayo niyan. Baka parang ganun yung mangyayari. Pero I'm trying not to make an issue on this one. Kaya I'm trying to be objective. Dito, hindi siya eme-emeng draft na at this point. Unlike the boy group. Ito, medyo seryoso to. Seryoso to for me. Kasi, these are, I would consider, well, healthy competition naman kasi dapat sa P-pop eh. Ganun naman dapat eh. Sila yung in a way magiging healthy competition ko nila pagdating sa moving forward. Yeah, moving forward. Either sila yung mga basis kong tingnan kung hanggang saan na yung mga ganap nila or hanggang saan na yung mga naging potential nila. Hanggang saan naabot yung talent nila for that. Yeah, that's for me. And, well, I'm definitely looking forward for this episode for tomorrow. At hanggang dito na lang po. Muli, this has been Nate, saka kasama nina Edge, Neo Kuroshi, and Ardolf. This has been NFT48, honoring those who were by supporting those who still are. Good night, everybody. Thank you, guys. Good night, everybody. See you tomorrow. Hi! Hi, Liz. Late ka na.